Short arm, short. Oh, tapos, Kaya yun, ang unang problema is yung bastos talaga. Yun talaga yung inaayawan ko. Maraming ano ba, yung tatawagan ka lang mga alauna ng madaling araw kasi ganito, nagpakita ng ganyan, nagpakita ng ganito. Eh ba syempre ikaw, i-direct mo doon sa, syempre, sa namumuno. Eh ayaw naman pala ang ending, sabihin naman na iba-iba kasi tayo ng utak. Kung ginawa nila yun, so labas na ako. Ganon. Eh sabi ko, totoo naman, pero di yung point ko sana, pagsabihan, ipaalam yung role, ganon lang sana yung point ko doon. Pero iba. ay, ibig sabihin, pinakitaan ka. Hindi naman sa akin, pero sa akin inabot yung mga reklamo. Kasi sinabi ko lang yung sa live niya, pinapaakyat ako, sabihan ko lang kaagad. Wag niyo akong subukan na ako yung pakikitain niyo. Baka i-compare ko kung sino yung malaki at maliit. Ibig sabihin, may nagpakita na talaga sa'yo. Hala ka. Ginanon ko lang para iwas tayo sa mga, kasi di naman, O hindi totoo ka talaga naman, hindi ka talaga magsasabi ng i-confirm mo kung ikumpara mo kung hindi ka nakakita ng una. yun nga din yung, Nakakita na talaga siya, guys. Wala ka. Wala ka mag-mention ng pangalan, ah. Oh, tapos. alam mo kasi yung ano, yung iba kasing mga tao talaga, alam mo yung antok na antok ka pa. Tapos Mm. tumawag sa message mo, eh sabi, ako matulog talaga, open talaga lagi yung data ko. Yung kakabukas mo pa lang ng data, o yung ano, yung tawag nila, gano'n na yung nakita mo. Kaya sabi ko, puking ina, wala ba, bakit gano'n yung ibang tao? Kaya sinabi ko dun sa mga nag-report sa akin, sabi ko, wag silang mangha sa akin, baka i-compare ko kung sino yung malaki at maliit. Ginanon ko sila mismo sa live ni Boy. Yan Mm. talaga sinabi ko. Kaya sabi ko, sana, hindi naman sabihin na hawak natin yung utak nila. Of course, hindi. Kaya dapat lang, nalaman na natin na gano'n yung ginawa ng isang kamember natin, aksyonan naman, pagsabihan, gano'n. Hindi yung sabihin na, hindi kasi natin hawak yung utak nila. Siyempre naman, ako alam ko, hindi mo hawak yung utak nila. Pero yung point ko, being founder ka, pagsabihan mo naman na hindi dapat ganun, lalo na katimpa ang ginawa nila. Marami na ba kayo? Marami. Ilan na ba kayo sa team niyo ate? Oh, yung sa pag ano, nung ako pa dati, nung nasa screening nila, umabot naman ng 50 plus. Yung, kumbaga talaga ang nakapamember na or may logo na hawak ko, 50. Tapos yung Oh. nasa screening, 26, ganun. Mm. Pero sabi ko, kaya ngayon, umalis man ako sa team nila, pero may pinasok ako doon na naging espiya. Ayun nga din yung laging labas na ganito, ganyan, pati sa group chat nila may magsisend ng ganun. Sabi ko, ano ba yan? Maging famous kayo sa ugat niyan. Mm-mm. So, na-trauma ka siguro, pinakitaan ka, no? And yung sa akin lang talaga, yung inaayawan ko, yung parang disrespectful na talaga. Kasi lahat, kahit saan na lang ako at Okay, magharap na okay live. siguro yun. Okay siguro yun kung nag-agree ka o nagpaalam siya ng maayos at pumayag ka. Pero kung hindi ka pumayag, parang ano, no? Ah, ano tayo, kumbaga, direct to the point, may mga iba naman talaga na yung mag-usap sila na ganyan, magpakitaan sila ng ganyan. So, syempre, agree kayong dalawa, both side nun. Pero nung kaka-open mo pa, alam mo yung wala ka pang hilamos, tapos pag-open mo sa messenger mo or yung sa tumawag pagsagot mo, gano'n na yung nakita mo. Gusto Sabi ka mo, kasing putokan agad. Nagigigil sa'yo eh. oh, Ah, gano'n na. tapos. Kaya nung umalis ako, ayun na din. Kilala mo din yung isa na naging spy ko. Kilalang kilala mo yan. Kasi hindi naman yan mahina dito sa TikTok. Malakas-lakas din yan. Kilala mo yung naging spy ko. Ayun sinabi namin, gumawa kami ng team spy, 3 lang kami. Tapos, ang topic namin doon, yung mga team ugat. Sabi ko, maging famous sila sa ugat nila. Ganun lang yung point ko. Kasi kinausap ko din yung kung sino yung namumuno nun. Kasi syempre, hindi naman kasi naging admin ako kung hindi niya inaagrihan. Kaya kinakausap ko din siya. Mm, Kinakausap ko siya ng masinsinan, pero ang sinabi niya, hanggat may respeto ka pa sa akin, huwag kang magpalit ng pangalan, huwag mong tanggalin yung logo mo. Eh para sa akin, hindi naman yun ang basihan ng respeto. Kasi kung totoo nga may respeto ka,
sa kapwa mo, hindi naman yun na porket nakalogo pa, kung nakalogo lang ba, anuhin lang. Lahat ng nakalogo, yun lang yung respetuhin. Ganon yung point ko. Kaya sinabi ko, kung ganon man lang na nakasalalay ang respeto ko sa logo, edi tanggalin ko yung logo, palitan ko yung pangalan ko nang malaman niya na ni piso or ni katiting na respeto, walang-wala na. Ganon lang. Kasi sabi, bakit? Wala naman kami. Marami akong team ha. Marami akong team. Alam ni 2.0 yan kasi kami dati magkasabayan. Alam Uy, na Ems, alam ni. Mels, thank you. Wala man Hindi siya sinasabing pangalan Blue Angel. Bakit sino ba yung tinutukoy mo Blue Angel? May PSG pala dito. Pero ay yung team, alam mo yung di ba naging global ako nung nakaraan niya? Yun yung naging problema ko. Kasi yung mga disrespectful talaga. Yun yung mga Tapos. Kaya yung sinabi ko, hindi naman porket naging nag-charity kayo, ganun na. Kasi ako, wala talaga yan sa akin. Kasi hindi din porket admin ka sa daming team, magpapalakas ka na at rerespetuhin ka lang dahil admin ka. Hindi ganun. Kahit isa ka pa dyang, lang, kumbaga doon, member ka lang. Hindi naman dapat natin ilang yung member kasi kung wala kaming mga member, wala din kayo. Paano kayo makabuo ng team kung wala kaming mga member? Kaya dapat tulong-tulong, hindi yung porket nasa mataas ka, magmamataas ka na. Tapos yung ikaw yung nasa baba, mas lalo mo pang ipababa. Oo. Mm. Kasi alam mo Kuya Blue Angel, kilalang kilala ko nito 2.0 bago ako naging kasi PSG, ka-team ko pala dati yung PSG, nalimutan ko. Okay. Kasi sa PSG naging Hyper admin din. din ako. Oo, naging admin din ako. Kaya alam ni Kuya yan kasi dati talaga unang nakilala ko ito bago ako kay PSG. Pero yung si PSG kasi is nagkita kasi kami noon dun sa Rizal. Kaya kumbaga nakapa-member ako sa kanila. Pero pag hindi yon nangyari, syempre dito ako. Pero pass is pass na yun. Ang pinag-usapan namin dito, yung about sa lahat ng team ko na mga disrespectful talaga nagawa. Alam mo yung Experience. Oo, Ganun. mga experience ko sa lahat So, ng wag ka team lang na mag-mention ng team or basta sinong tao. oo, kasi mahirap mag-mention tapos nagsasalita ako dito tapos may nagre-react na dyan sa baba. Wala naman po kaming sinasabing team. Kasi alam po ni Kuya kung ilang team yung pinapasukan ko. Yung team lang ni 2.0 ang hindi ko pa napasukan. Kasi Oo. bugbugin kita kapag ikaw may ginawa sa akin. Kaya hindi ako namimilit. Doon ako sa may kusang gustong pumasok. Alam ko naman talaga, pag ako yung magkakamali dito kay 2.0, bubugbugin ako nito. Samahan na, Hindi kita, sumasama kayo sa Mami hindi Kimi. kita, hindi kita bugbugin. Titirahin talaga kita. Kung ikaw pinakitaan ka lang, ako hindi ako magpapakita, oy. Matidisgrasya lang din naman ako. Titira na ako. At least nakatikim pa ako. Diba? Saka yung mindset nila ba na ipadaan pa nila sa social media, hindi ba nila pinapahalagahan yung pagkatao nila? Kaya sinasabi ko talaga, dapat sa akin yung pinakita, yung yung may tumawag sa akin na nakaakyat ako sa live, tumawag. Bunso, pwede ba kita makausap? Kaya sabi ko, bakit? Ayun, kasi ganito, ganyan, pinakitaan ako. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung pangalan, ako yung tatawag, tingnan natin kung malaki ba o maliit. Ganunin nyo lang. Kasi kung magpakita sa'yo, edi kayo na bahala kung nyo dyan, ano gagawin nyo. Pinpo. Basta yung point lang, Ay, hindi Micaela. porket founder ka. Alam talaga yan. Ito, mas mataas yung pinag-aralan nito kaysa sa akin. Hindi porket founder ka, magmamataas ka na. Ipantay mo yung, pwede naman sana maging kung pwede lang or makaya lang natin na makipagpantay sa mga member natin, bakit hindi natin gagawin? 'Di ba? Kasi, ang point ko talaga dyan, walang maging founder kung wala kaming mga member. Oo, tama naman. Ako sa amin, sa admin ko, lahat ng, although na sa Kasi akin, hindi kayo makabuo ng team kung walang mga member, ganun. Malamang naman gagawa kayo ng team kayo tapos ikaw lang isa. ako, laking pasalamat ko talaga sa mga admin ko. Meron akong 10 admin eh. Sa 10 admin na yan, ako, kanina all goods na sa akin. Napagdesisyonan ko na may pag-asa pa to. Papasok ko to.
ako humingi pa rin ako ng advice sa admin ko kasi meron kaming mga members na accidentally na umalis sa team, no, na minsan sa sobrang problema na gusto lang nila ng tahimik, which is pinayagan ko, gusto nilang bumalik na ano. Pero siyempre, bago sila bumalik, dadaan ulit sila sa screening. Sa akin, okay na. Siyempre, nakausap ko na yung tao, nakipag-usap na ulit. Hey, Rocky, thank you, Sir Pin po. Okay na sa akin. Kasi pero ako, once, twice, thrice, hanggat kaya ko pang intindihin, kaya ko pang pagbigyan, ginagawa ko as a founder. And siyempre naman, yung nagpapakahirap, yung admin ko, ako, nagsisik ako ng advice dun sa admin ko. Admin, si ganito, ibabalik natin sa team. Kasi ganito. Kasi minsan may mga misunderstanding tayo na, alam mo yon, yung tipong akala natin mali. Pero yung umalis na yon is nasa tama siya. So, hindi natin maiwasan yun minsan. And nag-voice out sa akin yung tao, nakipag-usap sa akin na ganito, ganyan. May reason o may valid reason, which is naintindihan ko. Ako as a founder, ibaba ko rin yun sa admin ko. Admin, ganito, mag-usap tayo. Dahil si ganito, may sinabi na ganito, which is, kumbaga deserve niya yung second chance. Sabi ko nga hanggang 3 beses, kung kaya ka pang magbigyan, pinagbibigyan namin. So alam nila yan, that's why umabot kami ng 204 ngayon. And mag-iisang taon na kami, so meron na kaming matawag na anniversary sa Team 2.0. And regarding naman, sabi ko nga, ang isang samahan o isang grupo, hindi makikita ang tunay na samahan pagdating sa gala, pagdating sa party-party. Makikita mo o mararamdaman mo yung tunay na samahan kapag dumating ka sa point na nangangailangan ka o may problema ka. Kahit sabihin nating simple problem, no? Humingi ng tulong sa'yo yung member mo. Kahit sabihin nating moral advice yan. Kasi lahat ng tao, lalo kapag may problema, nangangailangan ng kausap niyan. Di ba? So ngayon, halimbawa, ikaw problemado ka, humingi ka ngayon sa akin ng advice as a founder. I-ignore kita ngayon. So ano mararamdaman mo? So, mararamdaman mo, no? Bilang ikaw, mararamdaman mo sa akin na wala namang, hindi mo ako nakikitaan ng leadership, di ba? So, nakikita mo sa akin yung pagiging boss, hindi yung pagiging leader. Guys, no, kung ikaw, isa kang founder, dapat makitaan ka ng member mo ng katangian ng isang leader, hindi boss. Kasi ang boss, taga-utos lang yan. No, alanganin sa pag-uunawa, alanganin sa pag-intindi. Kapag nagdala ka ng grupo, kailangan mo ng isang pag-uugali o kailangan mo maging leader. Hindi mo kailangan maging boss. So, ganun yon, lalo na sa problema pagdating minsan, lalo na sa financial yan. Mabilis talaga kami dyan, mabilis yung action dyan. Halimbawa, pag member ka namin, kailangan mo ng tulong. Babagsak yung information sa admin, aakyat sa akin. Pagkatapos sa akin, may validate ko, bababayan sa GC. Saka babagsak ng tulong. Kapag may problema yung member, pinapatawag talaga namin yan. Papatawag ng admin. Halimbawa, naka-live ka ngayon, may problema sa'yo na-observe ng admin o member natin. Magre-report yung member sa admin. And after that, tawagin yung tao na yan, kakausapin sa messenger, mag-usap-usap sila doon. Pag hindi kinaya ng admin, tatawagin nila ako sa founder. Minsan kahit nagla-live ako, nag-live ako. So yun lang, pag napag-ayos na namin dun sa sa messenger, okay na. O back to basic again. So ganun yung nangyayari sa amin. Tsaka sa amin guys, hindi kayo basta-basta makapasok. May process kami na sinusunod. May proper procedure kami na sinusunod na before you enter my team, meron tayong screening section which is may chance ka mag-decide if you continue or hindi na mag-join sa team namin. Pero, okay naman. Open 24/7 yung guys, yung admin ko guys, gising. Tama talaga yun. Kaya alas 12 na guys, alam mo alauna yung may papasok ka sa nag-screening pa. scam.